Ubad sa mga ordinaryong mga tao, hindi nagpapakita sa iyang pagkalumog o kasing-kasing o sa iyang pagkamapausan. Si Jesus, dili nasayog sa iyang bibuhat. Nituduan niya kita na ang pagpaubos o pagsalig mao ang tinuod na gusto. Ang adlaw sa huko, nagapahinumdum na nato sa pagpuko sa tanang mga butang na makapabukat sa atong kasing-kasing. Na naabang mo'y kalagod, bubuan na. Na naabang mo'y kahipos, bubuan na. Daghan ba mo mga sala, nahanglan na nato bubuon. Kung isulog nato ang mga bigas ni Kristo, ang Santo Niño na atong isaulog, mao ang kinabuhi na ehemplo sa pagpaubos o pagkayanon. Si Kristo karong adlaw nag-awhag kanato sa pagsalikway sa mga utang na dili angay sama sa garbo, kahakog o pagpamintahan. Giingon ni Santo Papa Francisco, to live humbly is to know how to strip oneself of pride, selfishness, and all the worldly things that hinder our relationship with God. Ang pagpaubos mao ang agianan aron kita mamahimong dool sa Dios. Ug sa ibang magpaubos kita, mas dali nato masabtan ang iyang kabubuton alang nato. So kung makita sana natin, nato ang kaugalingon, na murag na po ito ang atong garbo, nilipat ang mapahitason. Remember this day. Remember adlaw sa ulo. That in the eyes of God, we are all needed. Siya man ang gigikanan sa tanan. Siya man ang gigikanan sa ubang kinabuhi. Siya ang gigikanan kung unsa man karon may anak kita. Mga igsoon, hindi maadlaw, mao ang panahon na atong pamalandungan kung unsaon nato pagbuko sa atong mga garbo, kahakog o kasalanan. Sa pagpakita sa Santo Niño, nagbubuhan siya sa iyang mahimayaon na pisti, ipakita usab ang pagkaroon niya sa mga kabus o mga makasasala o mga gigutom sa tuma sa Diyos. Hindi na ehemplo, hindi na hiyas,